Magandang gabi, katambay, at welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang paligid, madilim ang paligid, at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo. Mga kwentong kababalaghan, hiwaga, at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Unang kabanata, ang tunog sa ilalim. Tahimik ang buong bahay. Tanging tikatik ng ulan sa bubong ang maririnig habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa bawat sulok ng kwarto ni Lila. 10:00 na ng gabi. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa kumot habang nakapikit at nagbabakasakaling madala siya ng antok. Pero hindi. May naririnig siyang tunog. Isang kaluskos, mahina, paulit-ulit, galing sa ilalim ng kama. Unay inakala niyang imahinasyon lang. Baka daga, baka laruan, baka simpleng tunog lang ng kahoy. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, mas lumalalim ang kaba sa dibdib niya. Creak! Creak! Gumalaw siya dahan-dahan. Hindi niya alam kung titingnan ba niya o magpapanggap na tulog. Ngunit naramdaman niya ito, ang bahagyang paggalaw ng kutsyon sa kanyang likuran. Para bang may humihinga sa ilalim ng kama. Nag-freeze ang katawan ni Lila. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ayaw gumalaw ng kanyang mga binti. Para siyang napako sa kama habang ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, nakatitig sa kisame, sinusubukang huwag magpakita ng takot. Pero may mas malala, may bumulong. Lila, malamig, paos, parang bulong ng isang taong matagal nang nakakakulong sa dilim. Dumikit ang pawis sa kanyang batok. Pinigilan niya ang sariling mapasigaw. Hindi na siya makakilos. Lila, andito ako, sa ilalim mo. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga mata pababa sa gilid ng kama. Unti-unti niyang inabot ang kanyang cellphone mula sa mesa. Nanginginig ang kamay niya habang sinisilip kung may signal. Wala, patay ang ilaw. At sa mismong sandaling iyon, may kamay na dumikit sa ilalim ng kutsyon. Hindi niya nakita pero ramdam niya. Isang malamig, tuyot, at mahaba ang kuko na kamay ang dahan-dahang humihimas sa ilalim ng kama, palapit sa kanya. Hindi na niya kayang tiisin. Bigla siyang tumalon mula sa kama, halos masubsob sa sahig. Dali-daling tumakbo sa pinto, pero nakasara. Hindi niya maalala kung inilock niya ito. Ngunit ngayon, ayaw bumukas. Sa likod niya, unti-unting narinig niya ang langit-ngit ng kutsyon, gumagalaw. Para bang may umaahon mula sa ilalim, papataas. Bumalik si Lila sa pinto, pinukpok ng sunod-sunod habang umiiyak. Mama! Mama, tulungan mo ako! Walang sumasagot. Muli siyang lumingon at doon niya ito nakita. Mula sa ilalim ng kama, may dumausdos na buhok, mahabang itim, basa, nakalapat sa sahig. Sinundan ito ng isang putlang mukha, maputla, walang mata. Ngumiti ito kay Lila habang sumasayad ang baba nito sa tiles. Lila, gusto mo bang sumama sa ilalim? At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, katambay.